Hello, Maggie. Can you hear me, Maggie? Seems like you have a weak internet connection. Okay. So, hello, Maggie. Tuloy na natin. Aral pan subject. So, you will have your aral pan subject at this moment. Okay? So, panibagong aralin na tayo sa aral pan. O, Maggie. Sit properly, Maggie. Can you please sit properly and can you please lower down your camera? Okay. Before that, you stretch muna para magising ka po. You stretch your arm. Stretch mo muna yung ano mo. Like this. Let's do like this. Okay. Follow me. Follow teacher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Like this. You do like this, Maggie, to wake you up. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so bagong aralin na tayo sa sa Aral Pad. Tapos na nating na-discuss yung mga naging pangulo. Tapos na natin na-discuss yung mga naging pangulo ng Pilipinas. Okay? So ngayon naman ay kikilalanin natin yung mga national heroes or yung mga bayani ng Pilipinas. Mayroon ka bang kilalang bayani, Maggie? Bayani ng Pilipinas? Oops. You drink water kapag naiinom ka. Okay. Maggie, meron ka bang kilala na hero? Andres Bonifacio, Jose Rizal, Lapu-Lapu. Okay, very good. Can you please magbigay ka ng isang bayani tapos sabihin mo sa akin kung ano yung pagkakakilala mo doon sa bayaning yun. Just like si Jose Rizal. Jose Rizal. Sino si Jose Rizal para sa'yo? Go. Mm. Before tayo mag-proceed sa motivation. Sino si Jose Rizal? Siya ay, ano ang pagkakakilala mo kay Jose Rizal? He, Speak he, Filipino, okay? Siya ay unang tao na na gawain ng mga Ano po? nagsulat ng isang dalawang aklat himbawa ng nga, mga Espanyol na ginawa sa mga Pilipino. Okay, very good. So, okay. So, tingnan natin kung talagang deep na or malalim na ang pagkakakilala mo sa mga national heroes ng bansa. So, meron akong inihanda dito na na-ready na a short pre-test. Okay, short pre-test para malaman kung yung knowledge mo about sa kanila. Okay, are you ready, Maggie? So, let's start. Okay. So, ang gagawin mo dito ay tukuyin mo, pipili ka, sabihin mo kay teacher o sabihin mo sa akin kung sinong bayani itong inilalarawan sa bawat sample. Okay, are you ready, Maggie? Can you please give me a thumbs up pag ready na? Okay, very good. After our class, lagyan mo kaya ng kumbaga ano yun, yung white flour or oil yung sa leg mo para hindi ka ubuhin. Okay? Can you hear the sound, Maggie? Yeah. Okay. Let's start. Basahin mo. Jose Rizal, Basahin mo muna yung pambansang bayani. Sino siya? ang bansang bayani, Jose Rizal. Okay, that's right. 1 point. Next. Sino siya? Siya ay ina ng mga katipunero. Anong pangalan niya? Yan yung picture. May picture siya dyan.
Kilala mo ba siya? O, It's sino siya? probably like Carona Aquino. Oh, not Melcora, it's Melchora Aquino. Tingnan natin kung tama yung sagot mo. Okay, very good. Next. Oh, basahin mo. Lapu-lapu. Kauna-unahang bayani. Sino siya? Kan Okay. Oh, no more mistake. Next. Oh, kilala siya bilang utak ng himagsikan. Sino siya? Utak ng himagsikan. Apollo Hilario Madabal. Ma? Bini. Tingnan natin. Okay, very good. Martin Oh, oh. Next. Siya ay pinakamagaling na pinunong Antonio militar. Luna. Antonio Lona, are you sure? Tingnan Antonio Luna. natin. Chigs. Okay, very good. Next. Gumburza. Oh, tatlong paring martir. Sino sila? Gumburza. Tingnan natin. Okay, ang galing ah. Okay, next. Bayani ng Pasong Tirad. Hmm. Sorry, Andres Bonifacio. Oh, Andres Bonifacio ang sagot mo. Tingnan natin kung tama. Oops, it's wrong. You have They one look the mistake. same. Siya si Ama ng Katipunan. Oh, wait, sorry. Father of Katipunan. Ama ng Katipunan. Andres Si Bonifacio. Andres Bonifacio. Oh, bayani ng Pasong Tirad siya si Gregorio del Pira. Oh. Bayani ng Pasong Tirad sino? Maggie? Gregorio di Parnell. Gregorio del Pilar. Okay, so you have one mistake sa ating short quiz. Game complete. Okay, so your score is 8 out of is your score is 8 out of 9. Okay? So next, let's have the discussion na. Okay. So, mga bayani ng Pilipinas. So, nakita mo naman kung ano yung itsura ni Jose Rizal. So, sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Kay pakibasa mo po, Maggie, ang kanyang buong pangalan at kanyang mga nagawa at contribution. Go. Jose Rizal. Okay. 1861 to 1896. Buong pangalan. Jose Pargo Protasio. Rizal. Ito palagi itong pangalan ni Jose Rizal, yung kompletong pangalan niya palaging lumalabas to sa sa exam. So you need to memorize his complete name. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda. Oh, sobrang haba ng pangalan niya. Nandyan na yung bakit mahaba yung pangalan niya? Kasi dinagdag na dyan yung apelyido ng kanyang mga magulang. Okay? So, ulitin mo nga po, ano ang buong pangalan ni Jose Rizal? Jose Protasio. Oops, nawala. Pargo. Protasio. Yeah. Dash. Rizal. Mercado. Mercado. Alonso. E. We read that as E. Y or E. Alonso. Alonzo Alonso. Rialonda.
Oh, E. okay. Alonso. Oh, so you need to memorize his complete name. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Okay. Very mabilis. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda. Para siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seven names. Okay? You need to memorize that one para mas madali na lang sa'yo na kapag natakal nyo na siya or pinag-aralan nyo ulit siya, alam mo na yung kanyang yung kanyang kompletong pangalan. Okay? Just like me, even I'll just close my eyes. Kahit na hindi ko tingnan yung screen, kaya kong sabihin yung buong pangalan ni Jose Rizal. Okay? Good Jose for you. Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Realonda. Oh. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonzo Realonda. It's your turn, Maggie. Go. And then later you just ipipikit mo din yung mata mo. Okay. Jose Jose Piazzo. Protasio. Oops, Protasio. Rizal Mirando. Mercado. E. Mercado. E. E. Alonso. Realonda. Para mas E. Alonso. mabilis mong ma-memorize yung kanyang buong pangalan, pwede kang gumawa ng acronym just like this one. J for Jose, tapos P for Potasio, R for Rizal, M Mercado, tapos yung Y as in E, A Alonzo, and then R. Oh. Ito, you need to memorize this one para mas mabilis, mas madali mo na lang siyang sabihin. GPRM, just like GPRMER. Okay? GPRMER. G for Jose, P for Protasio, R for Rizal, M for Mercado, Y for E, A for Alonzo, R for Realonda. Okay? GPRMER. It's a tip. Pwede mo siyang gamitin para mas madali mong tandaan yung buong pangalan ni Jose Rizal. Okay? Is it clear, Maggie? Huh? Sige. Sige. Um, Ulitin natin. Wait, paano ba yun? Ganito ba? Okay. Tingnan natin. J for, sige, dito ka tumingin muna dun sa acronym na ginawa ko. J for what? Jose. P for, oh, P Or for, the Protasio. Protasio. Potasio. R for, Rizal. M for, Mercado. Y for, Yeah. E. E lang, hindi iya. E. A for, E. A for, A for Alonso. Alonzo. And R for, Alonso. Realonda. GPR Oh, MYAR. Okay? Oh. sarap. Again? Bakit ang name niya ay mahaba? Kasi pinagsama na yung surname ng kanyang mga magulang kaya mahaba. Okay? So yan yung buong pangalan ni Jose Rizal. GPR MYAR. You need to memorize that para mas mabilis na lang sa'yo. GPR, please follow me. GPR MYAR. Maggie. CPR-MER. GPR MYAR. Para maalala mo, para hindi ka malito at hindi mo mapagbalik-baliktaran yung
yung mga yung mga names niya. Mamaya mauna mo yung mamaya kasi kapag hindi ka gumawa ng acronym, baka mapagbaliktaran mo yung mga pangalan nila, ay pangalan niya. Just like instead na ang dapat na mauna ay Protasio, nauna mo yung Rizal. Kaya dapat mahalaga na mayroong acronym. Okay? That's the tip. So, si Jose Okay. Rizal ay ipinanganak siya sa lugar ng Calamba, Laguna. Okay? Ipinanganak si Jose Rizal. Saan ulit? Magi sa? Kalambangan, Laguna. Okay. Next, basahin mo ang kanyang edukasyon at noong siya ay ano pa lang binata or edukasyon at kabataan. Okay. Noong siya ay binata pa. Basahin mo po. Edukasyon, batanan, At kabataan. nag-aaral at kabataan. Okay, nag-aral Nag-aral ni Leroy sa Maggi sa Antonio Ateneo. Ateneo Municipal de Manila. Okay. O, yung course na kinuha niya is Bachelor of Arts. Okay? At UST. O, sa UST din. And then, nag-aral din siya oh, nag-aral din siya ng ano? Nag-aral ng medisina ni Universidad Central de Madrid. Oh. Madrid. Tapos, Marunong ng maraming wika. marunong siyang magsalita ng iba't ibang wika gaya ng Espanyol, English, Persianese, Francis, Aliman, Francis, Aleman, Litha, La, at Lati at Tagalog. at Tagalog. Oh. So, kung titingnan mo, base sa kanyang edukasyon, si Jose Rizal ay isang matalinong, matalinong tao. Okay? Biruin mo, ang dami-dami niyang mga wikang kayang isalita. Tapos, nakapag-aral pa siya ng medisina. So, base doon sa ang naaalala ko nung pinag-aaralan namin si Dr. Jose Rizal, matataas ang kanyang mga grades. Okay? Kaya noong siya ay nagtapos ng kanyang pag-aaral ay nagtapos siya with Latin honors. Okay? Summa cum laude. O kung sa atin, summa cum laude. Yung pinakamataas na pwede mong makuhang karangalan kapag ikaw ay nag-aaral. Kapag summa cum laude ka, ang grades mo dyan ay aabot ng 99 up to 100. So talagang matalino si Jose Rizal. How about you, Maggie? May grades ka bang 100? 90 po or 80. Ah? Me also, hindi ko Ang grades na-achieve. ko ay 90 or 80. Yeah. It's hindi ko na-achieve yung 100 na grade. Parang bihira sa sa pag-aaral ko nung ako ay nag-aaral parang bihira na makakuha ng 100 na grade. Kaya hanggang ano lang ako hanggang 95 lang ang grades ko, pinakamataas na grades ko. Tapos 83 yung pinakamababa ko. Sa mathematics. I don't like math. Ah, Oops, ma. ang baba ko ay 73. Anong subject yon?
Filipino at AP. English. Aha, okay. Oh, medyo talagang ganyan. It's normal na ano na because your first language is English, that's why you are having hard time sa mga Filipino subjects or Tagalog. Okay? But through studying, sa pamamagitan ng pag-aaral, okay, ma-achieve mo kung ano yung mga gusto mong grades. Just like Filipino, kapag talagang pinaghuhusayan mo ang iyong pag-aaral, mapapataas mo yung grade mo doon. Okay? So, next. Okay? Ano naman, ano naman ang mga nagawa at contribution ni Dr. Jose Rizal? Okay, basahin mo po. Ito yung sinasabi mo sa akin kanina. Oh. Ag- Simulat ni Nobe. ng No. nobelang. Uh, sorry, Belang Nole Matangere. Noli me 18. tangere. Oh, you read that as Noli me tangere. Noli me tangere. Oh, noong year 1887. Tapos, at, basahin mo po at, At Elefi el, Libe. el filibusterismo. El filibusterismo. El filibusterismo. Dahan-dahan lang. Inom ka ng warm water. Grabe na yung ubo mo po or gamot to lessen the kati. Okay, ay, El Filibusterismo. Filibus Oh, Turismo. yan naman ay isinulat niya noong year 1891. Nagmulat sa Filipino sa katiwalian at pang-aapi ng Kastila. So, ang ginamit ni Jose Rizal para labanan yung mga Espanyol during that time na kung saan ang mga Kastila ang nangingibabaw na kumbaga mas nangingibabaw dito sa Pilipinas noong panahon na yan. Sila yung kumbaga namamahala sa Pilipinas, yung mga Kastila. So, para labanan ni Dr. Jose Rizal, yung mga Kastilang yun na gumagawa ng mga katiwalian or mga sabihin na lang nating pang-aapi, mga pang-aapi. Oh. Through writings. Anong nobela yon? Kapag tinanong ka, Maggie, anong dalawang nobela ang isinulat ni Dr. Jose Rizal na nagmulat sa Pilipino sa katiwalian at pang-aapi ng Kastila? Ang sagot ay Noli Me Tangere. Okay? Tandaan mo yan kasi palaging lumalabas yan sa exam. Or Noli Me ano Tang... lang Nole Hmm? Tangere. Noli Me Tangere? Oh, Yeah. yan ay sabihin na lang nating kwento siya na kung saan doon, kumbaga mababasa mo diyan sa libro na yan yung mga masasamang ginagawa ng mga Kastila, okay? Sa panahon sa noong unang panahon, yung mga hindi magaganda just like um just like Just like inaapi nila nyo yung mga Pilipino, inaabuso, pinagtratrabaho ng sobra-sobra na kahit hindi na kaya ng mga Pilipino na magtrabaho, ay pinipilit sila. Kasi kapag hindi nila gagawin yon ay paparusahan nila yung mga Pilipino. Sasaktan, lalatiguhin, mga ganon. Or pwede ding sa mga babae, nire-rape nila yung mga Pilipinang mga Pilipina. Okay? O kahit mga madre, nire-rape nila. Ganun. Ganun yung mga nakasulat dyan. Basta hindi magaganda na mga ginagawa ng mga Kastila ay yun ang mga nakapaloob dyan sa dalawang, dalawang nobelang yan. Tapos yung kapag sa
kapag mahirap yung isang tao, hindi nila tinitreat ng equal. Okay? Nagets po? Kumbaga, Yeah. there is a discrimination. Oh, okay? Okay. Next. Um, Oops. We will stop from there because it's already time, Maggie. That's the end of our lesson today. At itutuloy na lang natin to bukas, okay? Thank you very much, okay. Maggie, and you did very well today. So, paalam. See you Bye. tomorrow.